Sa loob ng ilang dekada, nakilala ang Toyota bilang isa sa pinakamalalakas na pangalan sa industriya ng sasakyan. Mula sa pagiging simbolo ng tibay hanggang sa pagiging pioneer sa hybrid technology. At ngayong sa ating panahon ay puspusan na ang laban para sa mas malinis at sustainable na transportasyon. May bagong hakbang ang kumpanyang ito na maaring magpabago sa takbo ng buong industriya. Habang maraming kumpanya ang nakatutok lang sa battery electric vehicles, pinipili ng Toyota na mag-explore ng mas malawak na solusyon mula sa hydrogen-powered engines hanggang sa water-powered technology. Mga ideyang dati parang imposible pero ngayon unti-unti nang nagiging realidad. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng bagong makina. Ito ay tungkol din sa pag-reimagine sa pagmamaneho sa isang mundo na mas conscious sa kapaligiran. At kung magtatagumpay, pwede nitong baguhin hindi lang ang Toyota kundi pati ang direksyon ng buong automotive industry. Sa video na ito, susuriin natin ang kasaysayan, teknolohiya, mga benepisyo, hamon at kahihinatnan ng mga makabagong makina ng Toyota at kung paano ito posibleng magtakda ng bagong pamantayan sa kinabukasan ng transportasyon. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon simulan na natin. Toyota's engine history. Kasaysayan ng makina ng Toyota. Mula sa simpleng simula hanggang sa pagiging isa sa pinakamalaking innovator sa industriya ng sasakyan, ang kwento ng makina ng Toyota ay puno ng tiyaga, talino at pangmatagalang pangarap. Kung babalik tayo sa pinakaunang yugto, simple lang ang mga makina ng Toyota noon. Sapat para gumana pero walang masyadong komplikasyon. Ngunit noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, halos puro standard size na truck ang ginagawa nila para sa hukbong sandatahan. Mahalaga ang panahong iyon dahil doon nagsimulang tumibay ang pundasyon ng Toyota sa larangan ng engineering. Pagkatapos ng digmaan, unti-unti nang nagbago ang direksyon ng kumpanya. Nagsimula silang gumawa ng mas iba't ibang makina at pinahusay ang disenyo ng mga ito. Noong dekada 50 at 60, ipinakilala nila ang R-Series engines. Mga makinang kilala sa tibay at pagiging maaasahan. Ito ang naging puso ng ilan sa pinakaunang matagumpay na kotse ng Toyota at nagsilbing simbolo ng pangako nila sa kalidad. Pagsapit ng dekada 90 at unang bahagi ng 2000s, mas bumilis ang kanilang pagsulong. Inilunsad nila ang 7AFE lean burn engine na tumulong magpababa ng polusyon at ipinakilala rin ang variable valve timing intelligent mechanism sa mga makinang tulad ng 2JZGE. Para mas gumanda ang performance at tipid sa gasolina. Pagdating ng bagong milenyo, pumasok na sila sa hybrid technology sa pamamagitan ng 1NZF-XE, ang kauna-unahang makina para sa gasoline electric hybrid cars sa buong mundo. Patunay ito na matagal nang iniisip ng Toyota ang kalikasan bago pa ito naging uso. Sa nakaraang 10 taon, hindi lang nila ipinagpatuloy ang tradisyong ito, lalo pa nila itong pinabilis. Lumabas ang Dynamic Force Engine family, mga makinang sobrang tipid sa gasolina pero hindi nagsasakripisyo ng lakas. Ito ang ginagamit sa mga modelong gaya ng Corolla at Camry. Isang balanse ng performance at efficiency na bihira sa industriya. At ngayon sa taong 2025, nasa binggit na naman sila ng isang malaking pagbabago. Pinapasok na nila ang teknolohiya ng hydrogen-powered internal combustion engines at water-powered engines. Mga ideya na maaaring tuluyang baguhin ang paraan ng pagpapatakbo ng mga sasakyan. Isipin mo, isang makina na tubig lang ang ibinubuga gamit ang pinakamaraming elemento sa buong universo, hydrogen. Kung magtatagumpay ito, hindi lang emissions at efficiency ang mababago. Mababaligtad nito ang pananaw natin sa epekto ng mga sasakyan sa mundo. May mga tanong pa, paano ito tatakbo sa totoong kalsada? Anong pakiramdam magmaneho ng kotse na tubig lang ang nilalabas? Ang mga sagot na yan ang maaring magtakda ng bagong kahulugan sa salitang pagmamaneho. Isang bagay lang ang malinaw. Nasa unahan ang Toyota sa revolusyong ito sa industriya ng sasakyan. Why hydrogen? Bakit hydrogen ang pinili ng Toyota? Sa panahong unti-unti nang nagiging normal ang paggamit ng electric vehicles, pumapasok ang Toyota sa isang kakaibang direksyon. Ang paggawa ng mga makina na gumagamit ng hydrogen bilang panggatong. At hindi lang basta eksperimento ito, kundi isang ideyang maaaring magbago sa takbo ng buong industriya ng sasakyan. Pero bakit nga ba hydrogen? At paano ito gumagana sa isang internal combustion engine?
Kung ikukumpara, iba ang Hydrogen-Powered Internal Combustion Engine o HICE sa hydrogen fuel cell electric vehicles tulad ng Toyota Mirai. Sa fuel cell setup, ginagawang kuryente ang hydrogen sa pamamagitan ng chemical reaction. Pero sa HICE, direkta itong sinusunog katulad ng ginagawa ng mga makina na gumagamit ng gasolina. Ang pinakamalaking bentahe, halos zero carbon dioxide emissions. Ang pangunahing byproduct ay tubig at kaunting nitrogen oxides na dulot ng paghalo ng oxygen mula sa hangin. Pero mas mababa pa rin ito kumpara sa tradisyonal na makina. Para maisakatuparan ito, in-upgrade ng Toyota ang 1.6-liter turbocharged 3-cylinder engine na makikita sa mga modelong gaya ng GR Yaris at GR Corolla para tumanggap ng hydrogen fuel. Nagdagdag sila ng matibay na tangke para sa high-pressure hydrogen storage at binago ang fuel supply at injection system. Mas mabilis ang pagsunog ng hydrogen kumpara sa gasolina, kaya may potensyal itong magbigay ng mas mabilis na throttle response, isang katangian na pabor sa motorsport, at hindi ito nanatili sa drawing board lang. Sinubukan na ito ng Toyota sa karera gamit ang Corolla Sport Race Car na may hydrogen-powered G16 eGTS race engine. Sa performance test, pinatunayan nitong kaya nitong makipagsabayan sa high-performance engines habang mas mababa ang polusyon. Pero higit pa sa performance ang layunin ng Toyota. Bahagi ito ng mas malaking plano. Maabot ang carbon neutrality pagsapit ng taong 2050. Kaya bukod sa paggawa ng hydrogen engines, nakikipagtulungan din sila sa mga kumpanya para mapabuti ang green hydrogen production at mapalawak ang fueling infrastructure. Sa madaling salita, pinagsasama ng Toyota ang pamilyar na disenyo ng tradisyonal na makina sa benepisyo ng malinis na fuel. Sa ganitong paraan, hindi lang nila hinahamon ang kasalukuyang EV-dominated market, binabago rin nila ang definisyon ng sustainable transportation. Environmental benefits, mga benepisyo sa kapaligiran ng hydrogen engines, habang mabilis na kumakabig ang buong industriya ng sasakyan papunta sa mas environment-friendly na teknolohiya. Lumulutang ang hydrogen-powered internal combustion engines ng Toyota bilang isang nakaka-curious na alternatibo. Pero gaano nga ba ito kabisa kung pag-uusapan ang epekto sa kalikasan, lalo na kung ikukumpara sa mga hybrid electric vehicle at plug-in hybrid electric vehicle? Ang unang malaking plus ay malinaw. Wala itong carbon dioxide na ibinubuga habang tumatakbo. Sa halip na usok na nakakasira sa ozone layer, ang pangunahing lumalabas sa tambutso ay water vapor. Kung ihahambing sa mga makina na gumagamit ng gasolina, sobrang layo ng epekto nito sa greenhouse gas emissions. Ang sikreto, nasa proseso ng pagsunog. Kapag sinunog ang hydrogen, nagre-react ito sa oxygen mula sa hangin at nagbubunga ng enerhiya, na ang byproduct ay tubig lang. Walang carbon, kaya walang CO2 na lalabas. Kung ikukumpara, kahit ang mga hybrid at plug-in hybrid ay may gasolina pa rin, kaya hindi talaga zero emissions ang mga iyon. May isa pang aspeto na madalas hindi napapansin, ang kabuuang environmental impact mula paggawa hanggang paggamit. Ang mga HEV at PHEV ay nangangailangan ng malalaking baterya na gumagamit ng rare earth elements at energy-intensive na proseso para gawin. Sa hydrogen engines, wala masyadong battery components at kung renewable energy tulad ng hangin at araw ang gagamitin para gumawa ng hydrogen, mas mababa pa ang kabuuang carbon footprint nito. Pagdating sa efficiency, hindi rin pahuhuli ang hydrogen combustion engines. Sa ilang sitwasyon, maaari pa nga itong maging kasing bisa o mas mataas pa ang efficiency kumpara sa tradisyonal na makina, lalo na sa high load conditions. Sa ganitong setup, kaya nitong makipagsabayan pati sa hydrogen fuel cells na bumababa ang efficiency kapag mataas ang demand sa power. Sa panahon ngayon na lumalala ang problema sa climate change at nauubos ang natural resources, ang teknolohiya ng Toyota sa hydrogen engines ay parang liwanag sa gitna ng dilim. Isang paraan para makapagbigay ng malinis, mas sustainable na transportasyon nang hindi isinasakripisyo ang performance at practicality. Performance and user experience, lakas at karanasan sa pagmamaneho. Posible bang makipagsabayan ng hydrogen-powered engine sa performance ng makina na gumagamit ng gasolina? Ang sagot, oo. At hindi lang basta kapantay, kundi may mga aspeto pa na kayang higitan. Isa sa mga sikreto ay ang bilis ng pagsunog ng hydrogen. Mas mabilis itong mag-react kaysa gasolina. Kaya mas maikli ang delay mula sa apak sa silinyador hanggang sa maramdaman mo ang hatak ng makina.
Para sa mga mahilig sa mabilis na tugon ng sasakyan, malaking plus ito. Pero hindi lang sa bilis ng acceleration umiikot ang usapan. Kahit na malinis at makabagong fuel ang gamit, kayang ibigay ng hydrogen-powered vehicles ang pakiramdam na pamilyar sa mga driver. Yung rumaragasang tunog ng makina, ang instant na hatak at ang sense of control na parang sanay ka na rito. Para sa mga car enthusiast, malaking bagay na hindi nawawala ang soul ng sasakyan. At hindi lang ito teorya. Sinubukan na ng Toyota ang teknolohiyang ito sa motorsports, kung saan ang pressure ay mataas at walang puwang para sa sablay. Sa mga karerang ito, ipinakita ng hydrogen-powered race cars na kaya nilang makipagkarera ng kapantay sa mga tradisyonal na kotse pagdating sa bilis, liksi at tibay. Pagdating sa lakas, hindi rin bitin. Sa pamamagitan ng pag-modify ng mga existing engine design para tumanggap ng hydrogen, nagawa ng Toyota na makuha ang horsepower at torque na kayang makipagsabayan at sa ilang pagkakataon, higitan pa ang mga makina na tumatakbo sa gasolina. At pagdating sa driving pleasure, maraming nakasubok na ang nagsasabing walang pinagkaiba ang saya ng pagmamaneho nito kumpara sa isang petrol car. Kung tutuusin, para itong pinaghalong pamilyar na karanasan at bagong teknolohiya. Isang sasakyan na may performance ng tradisyonal na makina, pero malinis at makabago ang fuel source. Sa madaling salita, binubura ng Toyota ang agwat sa pagitan ng kasalukuyan at hinaharap ng industriya. Sa hydrogen-powered engines, pwede ka pa ring mag-enjoy sa dating paborito mong performance habang tumutulong sa kalikasan. Technical aspects, mga technical na detalye ng hydrogen engines. Isa sa mga pinakapinagmamalaking proyekto ng Toyota sa larangang ito ay ang 1.6-liter 3-cylinder turbo engine na ginamit sa Corolla Cross hydrogen prototype. Sa unang tingin, parang ordinaryong makina lang, pero sa loob nito ay pinaghalo ang tradisyonal na disenyo at makabagong teknolohiya. Galing ang base design nito sa makina ng GR Yaris, isang modelong kilala sa bilis at liksi. Pero para magamit ang hydrogen bilang fuel, kinailangan itong baguhin ng malaki. Unang tanong, paano nila napapanatili ang lakas ng makina kahit ibang-iba ang fuel? Ang susi ay nasa combustion process ng hydrogen. Iba ang paghawak at pagsunog dito kumpara sa gasolina. Gumamit ang Toyota ng high-pressure hydrogen direct injection system, isang malaking departure mula sa karaniwang fuel injection para mas precise ang pasok ng hydrogen sa combustion chamber at masulit ang bawat patak ng enerhiya. Kahit ganoon, nakakamit pa rin ng makina ang power at torque na kapantay ng gasoline counterpart nito. Malaki ang papel ng turbocharger dito dahil ito ang nagbibigay ng dagdag na hangin at lakas para makuha ang performance na inaasahan. Ngunit may hamon, mas mababa ang density ng hydrogen kaysa gasolina, kaya kailangan ng mas maraming volume para makuha ang parehong energy output. Dito pumasok ang talino ng mga engineer ng Toyota na inayos ang turbo at iba pang parte ng makina para umangkop sa kakaibang katangian ng hydrogen. Pagdating sa efficiency, may potensyal ang hydrogen combustion engines na maging mas mahusay pa kaysa tradisyonal na makina, lalo na sa high load situations. Ibig sabihin, mas matipid ito sa fuel habang halos zero emissions dahil water vapor lang ang pangunahing byproduct. Sa madaling sabi, hindi lang basta nag-modify ang Toyota ng existing engine. Binuo nila ang isang sistema na kaya pa ring maghatid ng lakas at bilis habang tumutulong sa layunin ng malinis at sustainable na transportasyon. Toyota's approach to carbon neutrality. Estratehiya ng Toyota para sa carbon neutrality. Habang papalapit tayo sa hinaharap na mas mahigpit ang laban kontra climate change, malinaw ang direksyon ng Toyota. Maabot ang carbon neutrality, pero sa paraang mas flexible at mas naangkop sa iba't ibang lugar sa mundo. Hindi lang sila nakatutok sa iisang teknolohiya. Sa halip, pinagsasabay nila ang hydrogen technology at electric vehicle development para mas marami ang option. Bakit hydrogen? Dahil kapag sinunog ito sa fuel cell man o sa hydrogen-powered internal combustion engine, ang tanging lumalabas ay water vapor. Walang carbon dioxide, walang usok na makakasama sa hangin. Hindi lang ito para sa mga private cars. Gusto rin ng Toyota na gamitin ito sa mga bus, truck at iba pang pampublikong transportasyon. Pero hindi rin nila tinalikuran ng battery electric vehicles o BEVs. Para sa Toyota, mahalaga pa rin ito bilang bahagi ng mas malaking plano. Ang kaibahan nila sa ibang kumpanya, hindi sila nakapako lang sa BEVs.
Alam nilang may mga lugar na mahina ang charging infrastructure o kulang sa kuryenteng galing sa renewable sources, kaya't kailangan pa rin ng ibang opsyon tulad ng hydrogen at plug-in hybrids. Ganito ang paraan ng Toyota. Alamin muna ang kondisyon sa bawat rehiyon. Kung maraming renewable energy, mainam ang BEVs. Kung may abot kayang hydrogen production at refueling stations, doon naman papasok ang hydrogen vehicles, fuel cell man o combustion type. Hindi lang sa mismong sasakyan natatapos ang plano. Kasama rin dito ang pagbabawas ng carbon footprint sa kanilang manufacturing plants, paggamit ng recycled materials at pamumuhunan sa renewable energy projects. Para kay Toyota, hindi sapat ang magbenta lang ng green cars. Kailangan mula paggawa hanggang sa paggamit, mabawasan ang kabuuang polusyon. Ito ang dahilan kung bakit multi-technology approach ang ginagamit nila para masaklaw ang iba't ibang sitwasyon at mas mabilis makamit ang layunin ng isang carbon neutral na mundo. Challenges and potential of hydrogen engines. Mga hamon at potensyal ng hydrogen engines. Sa pagtulak ng Toyota sa paggamit ng hydrogen bilang fuel para sa mga makina, hindi may kakaila na malaking oportunidad ito. Pero kasabay rin ang serye ng hamon na kailangang lampasan. Unang hamon, infrastruktura. Kung ihahambing sa mga gasolinahan at electric charging stations, sobrang kakaunti pa ng hydrogen refueling stations sa buong mundo. Hindi kasi pwedeng basta ilagay lang ang hydrogen sa kahit anong tangke. Kailangan nito ng espesyal na storage at distribution system dahil sa mataas nitong flammability at mababang density. Para magkaroon ng global network para dito, kailangan ng napakalaking puhunan at koordinasyon sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor. Ikalawang hamon, kaligtasan. Dahil madaling magliyab ang hydrogen, may pangamba sa kaligtasan nito. Dito pumapasok ang engineering expertise ng Toyota. Gumagamit sila ng matitibay na containment system at advanced sensors para ma-detect agad kung may tagas. Kasama rin sa plano ang pagbibigay ng tamang training sa mga driver, mekaniko at maging mga first responders para ligtas itong magamit. Pero sa kabila ng mga balakid, malaki ang potensyal ng hydrogen engines. Una, maaari itong magbigay ng zero emissions transportation kapag ang hydrogen ay galing sa renewable energy sources. Pangalawa, kayang maghatid ng performance na kasing tindi ng tradisyonal na internal combustion engines. Kumpleto sa bilis, lakas at driving feel na pabor sa mga car enthusiast. Pangatlo, pwede itong maging mas praktikal sa ilang application tulad ng heavy-duty trucks at buses kung saan mas mahaba ang biyahe at mas mahalaga ang mabilis na refueling. Sa madaling salita, kung malalampasan ang mga isyung pang-infrastruktura at pangkaligtasan, may tsansa ang hydrogen engines na hindi lang maging alternatibo sa electric vehicles kundi maging isa sa mga pangunahing haligi ng malinis at sustainable na transportasyon sa hinaharap. Toyota's Water-Powered Engine Initiative, proyekto ng Toyota sa water-powered engine. Isipin mo ang isang sasakyan na literal na pinatatakbo ng tubig, parang eksena sa science fiction, pero sa Toyota, unti-unti na itong nagiging realidad. Ito ang tinatawag nilang Water-Powered Engine Initiative, isang proyekto na layong maghatid ng isa sa pinakamalinis at pinakasustainable na uri ng makina. Paano nga ba ito gumagana? Ang sikreto ay nasa mismong komposisyon ng tubig. Kilala sa siyensya bilang H2O, binubuo ito ng dalawang hydrogen atoms at isang oxygen atom. Para magamit ang hydrogen bilang fuel, kailangang paghiwalayin ito mula sa oxygen gamit ang prosesong tinatawag na electrolysis, kung saan pinapadaluyan ng kuryente ang tubig para mabuo ang dalawang elemento. Kapag nakuha na ang hydrogen, ito ay sinusunog sa makina katulad ng traditional na internal combustion engine. Pero sa halip na usok o carbon dioxide, ang lumalabas lang ay water vapor. Ibig sabihin halos zero ang emissions at wala itong direktang dagdag sa polusyon ng hangin. Ayon sa mga patent filings, seryoso ang Toyota sa proyektong ito. Pinoprotektahan nila ang ideya at teknolohiya sa likod ng water-powered engines. Senyales na nakikita nila itong mahalagang bahagi ng hinaharap ng transportasyon. Pero hindi rin madali ang implementasyon. Kailangan ng efficient electrolysis system para makagawa ng hydrogen ng mabilis at mura. Kailangan ng ligtas at maaasahang hydrogen storage solutions para sa sasakyan. At syempre, dapat may engine design na handang harapin ang kakaibang katangian ng hydrogen combustion. Kung titingnan ang track record ng Toyota sa innovation, mula hybrid cars hanggang hydrogen-powered race engines, hindi malabong magtagumpay sila rito.
Kapag na-develop ng husto, ang water-powered engine ay maaring maging game changer sa pag-abot ng tunay na zero-emission mobility. Toyota's vision for the future of transportation. Pananaw ng Toyota sa hinaharap ng transportasyon. Habang patuloy na umuusad ang Toyota sa pananaliksik at paggawa ng mga makabagong makina, malinaw ang direksyon nila. Isang mundo kung saan ang paglalakbay ay mas mabilis, mas episyente, at higit sa lahat mas mabuti para sa kalikasan. Ang pagdevelop nila ng hydrogen at water-powered engines ay malinaw na patunay ng kanilang pangako sa sustainability. Pero bakit nila pinipili ang mga teknolohiyang ito? Simple lang ang sagot. Dahil may potensyal itong lubos na magpababa ng greenhouse gas emissions at makatulong sa laban kontra climate change. Sa kasalukuyan, nangingibabaw pa rin ang battery electric vehicles sa merkado. Ngunit nakikita ng Toyota ang mga limitasyon nito. Range anxiety o takot na maubusan ng charge sa biyahe. Mahabang oras ng charging kumpara sa mabilis na refueling ng hydrogen. At ang environmental cost ng paggawa at pagtatapon ng malalaking baterya. Sa kabilang banda, ang hydrogen vehicles ay pwedeng mag-refuel sa loob lang ng ilang minuto. Parang gasolinahan lang, pero malinis ang ibinubuga. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng alternatibong option, hinahamon ng Toyota ang pananaw na BEV lang ang solusyon sa green mobility. Higit pa rito, iniakma nila ang kanilang plano sa global environmental goals tulad ng Paris Agreement. Ibig sabihin ang mga teknolohiyang ito ay hindi lang para makipagkumpetensya sa merkado, kundi para aktwal na makatulong sa target na carbon reduction sa buong mundo. Sa hinaharap na nakikita ng Toyota, hindi lang basta makakarating ang mga tao mula point A hanggang point B. Gagawin nila ito sa paraang mas mabilis, mas ligtas at halos walang negatibong epekto sa planeta. Sa patuloy na pag-evolve ng kanilang hydrogen at water-powered technologies, posible nilang baguhin ang landscape ng transportasyon, hindi lang para sa mga driver ngayon kundi para sa mga susunod na henerasyon. Onus Topic 1, Hydrogen Infrastructure Expansion, pagpapalawak ng hydrogen fuel network. Habang patuloy ang pag-unlad ng hydrogen engines, malinaw na isa sa pinakamahalagang susi sa tagumpay nito ay ang infrastructure. Kahit gaano pa kahusay ang teknolohiya, kung walang sapat na lugar para mag-refuel ng hydrogen, mahihirapan itong maging mainstream. Dito pumapasok ang plano ng Toyota na makipagtulungan sa iba't ibang kumpanya at gobyerno para magtayo ng mas maraming hydrogen refueling stations. Hindi lang ito basta pagtatayo ng istasyon. Kailangan ng advanced storage tanks na kayang maglaman ng hydrogen sa napakataas na pressure at mga safety system na automatikong mag-aalerto kung may problema. Sa Japan, Europe at ilang bahagi ng United States nagsisimula ng dumami ang mga istasyong ito. Ang target, gawing kasing karaniwan ng gasolinahan ng hydrogen station sa susunod na 2 dekada. Kapag naabot ito, mas magiging madali at convenient para sa mga driver na pumili ng hydrogen-powered vehicle na magpapabilis sa global shift papunta sa zero-emission transportasyon. Bonus Topic 2, Solid-State Hydrogen Storage, bagong paraan ng pag-iimbak ng hydrogen. Isa pang exciting na development mula sa mga research partner ng Toyota ay ang solid-state hydrogen storage. Sa halip na i-compress ang hydrogen sa napakataas na pressure, iniimbak ito sa solid form gamit ang special metal hydrides. Ano ang bentahe nito? Mas ligtas dahil hindi gaanong delikado ang leakage o pagsabog kumpara sa high-pressure tanks. Mas compact ang kaya mas madaling i-integrate sa iba't ibang uri ng sasakyan, mula sa kotse hanggang sa malalaking truck. Mas matagal ang imbakan ng hindi bumababa ang kalidad ng fuel. Kung magtatagumpay ang teknolohiyang ito, pwede nitong baguhin ang paraan ng pag-design ng hydrogen vehicles. Magkakaroon ng mas maraming space para sa pasahero at kargamento at bababa ang pangamba ng mga tao pagdating sa kaligtasan ng hydrogen fuel. Para sa Toyota, isa itong mahalagang hakbang para gawing mas praktikal at consumer-friendly ang paggamit ng hydrogen bilang pangunahing panggatong sa hinaharap. Bonus Topic 3, Hydrogen-powered public transport pinalawak na gamit sa pampublikong sasakyan. Hindi lang mga kotse ang target ng Toyota para sa hydrogen technology. Malaki rin ang plano nila para sa public transport. Sa ilang lungsod sa Japan at Europe, nagsimula na silang mag-deploy ng hydrogen-powered buses na halos zero emissions habang tumatakbo. Bakit mahalaga ito? Mas malaking epekto sa polusyon. Dahil mas maraming oras sa kalsada ang mga bus kumpara sa pribadong sasakyan, mas mababawasan ang kabuuang carbon emissions kung lilipat ito sa hydrogen fuel. Mas mabilis ang adoption.
Kapag ang pampublikong sasakyan ay gumamit ng hydrogen, mas maraming tao ang makakakita at makakaranas ng teknolohiyang ito na magtataas ng awareness at pagtitiwala. Mas mataas ang efficiency. Ang hydrogen buses ay pwedeng mag-refuel sa loob ng ilang minuto lang, kaya hindi tulad ng electric buses na nangangailangan ng mahabang charging time. Ayon sa plano ng Toyota, gusto nilang gawing modelo ang mga lungsod na ito para sa iba pang bansa. Sa ganitong paraan, hindi lang pribadong transportasyon ang magiging malinis, kundi pati ang backbone ng urban mobility.